Isang lalaki ang nakatuklas ng bilyon-bilyong bungo sa ilalim ng dagat, ngunit hindi niya alam na ang mga bandang iyon ay kanya mismong sarili. Mas nakakatindig balahibo pa, nakulong siya sa kastilyong nasa dagat, sa loob ng 45 bilyong taon. Isang nilalang na nabubulok ang buong katawan. Walang tigil na humahabol para patayin siya. Kung ikaw iyon, paano ka makakatapas? Sa dagat ng mga bungo, dumating ang doktor sa isang mainit na silid. May mga tuyong damit na nakalagay doon, na eksaktong kapareho ng suot niya. Hindi na nag-isip pa na palit ang doktor ng tuyong damit, at isinabat ang basang damit sa upuan para matuyo. Pagkatapos ay nagtungo sa bulwagan ng kastilyo. Tinitigil ang nawawalang patong na drilyo. At biglang napaisip, marahil siya ay nakakulong sa isang komplikadong mekanikal na labirinto. At nais na nasa likod nito na nakawin ang sikreto ng kanyang puso. Dahil tuwing dumarating ang makakatapot na halimaw para kunin ang kanyang buhay, kailangan lamang niyang ibunyag ang isang sikreto sa kanyang puso. At pansamantalang naliyero ang halimaw, nagpatuloy sa pagdanugad ang doktor. Pumasok siya sa isang hardin. Sa ilalim ng banta ng lupa sa gitna tila may nakabaon. Maaaring ito ay isang bitad, o maaaring mahalagang bakas para makatapas. Kumuha ng pala ang doktor at nagsimulang maghukay, hanggang sa lumubog ang araw. Sa wakas ay nahukay niya ang nawawalang batong ladrilyo mula sa bulwagan ng kastilyo. At nakasulat doon, ang sagot ay nasa kwarto 12. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Habang iniisip ito ng doktor, bigla. Sa tapot muling nagbunyag ng isang sikreto ang doktor, at doon lang tumigil ang halimaw. Bumalik siya sa silid kung saan siya unang nagising. Natagpuan ng isang bungo at ang muling mga salita ng patay. Ibon. Ano ang kinalaman nito sa ibon? Isang hangin ang umihip at nagpakalat ng mga salita, at biglang gumukas ng kusa ang pinto sa likod niya. Sinundan ng doktor ang hagdan at natagpuan ang kwarto 12. Ngunit nasa likod lamang nito ang isang pader. Nanghinayang ang doktor at nagtungo sa tuktok ng tore ng kastilyo. Inilagay niya ang bungo sa ibabaw ng plataporma, at inisip kung ano ang kanyang nakaligtaan. Habang nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin, nalito ang doktor, mali ang pwesto ng mga bituin. Bigla niyang napagtanto na lumipas na ang 7,000 taon. Imposible iyon. Isang malamig na kinabot ang mamalat. Kung totoo ang kanyang iniisip, kung gayon ang tapot na dulot nito, ay magiging 10,000 beses na mas masakit kaysa kamatayan. Ahimik na lumapit ang halimaw na tinatawag na kamatayan. Bagaman mabagal ang kilos nito, hindi kailanman ito tumitigil. Ibinunyag ng doktor ang malalim na nafatagong sikreto. Ang sikreto tungkol sa halo na nilalang, na may kalahating dugo ng dagat at kalahating dugo ng Panginoon ng oras. Na siyang pinakamakapangyarihang mandirigma sa sansinukob, tumigil sa paggalaw ang halimaw. Nagsimulang mag-reset ang kastilyo. Muling nagkaroon ng isang mahalagang pagkakataon ang doktor. Bumagsak ang bungo sa tubig kasabay ng pagyanid, at naging isa sa mga bumubuo sa dagat ng mga bungo. Muli siyang nagtungo sa kwarto 12, at sa pagkakataong ito ay nakapasok na siya. Naglakad siya hanggang dulo, at tumambad sa kanya ang isang matinan na kristal na pader. May nakasulat doon na isang salita, bahay. Isinuot niya ang sonic na salamin para aistan. At pagkatapos ay desperadong nagsabi, Asmentium, 400 beses na mas matibay kaysa diamante. Ngunit ito lamang ang taning daan palabas. Pinagdugtong-dugtong ng doktor ang lahat ng bakas. Ang walang hanggang paikat-ikot na kastilyo dagat ng mga bumukristal na pader. Isang hindi masupat na tapot at kawalan ng pag-asa ang mamalat sa kanyang katawan. Ito ay mula sa isang kwento sa mga kwento ni Grimm. Tinanong ng hari ang batang pastol, ilang segundo ang mayroon sa kawalang hanggan. Sinabi natin ito, at 100 taon para malaibat ito. Tuwing 100 taon ay may dumarating na isang ibon, na pinapatalas ang tukod sa bundok. Kapag naubos na ang buong bundok ng diamante, saka pa lamang lilipas ang unang segundo ng kawalang hanggan. At ang doktor ay siya mismong ibon. Sugatan ng malubha ang doktor ngunit hindi pa patay. Bilang pabilang sa lahi ng Panginoon ng oras. Matibay ang bawat selula sa kanyang katawan. Kaya malayo pa siya sa tuluyang kamatayan. Paika-ika siyang bumalik sa unang silid. Nasa hard drive ng transporter ang backup niya bago pumasok sa kastilyo. Kailangan niyang gistingin ang panibagong sarili. At muling nutusin ang palaisipan. Gaya noong 7,000 taon na ang nakalipas. Ngayon alam na niya na ang bundok ng mga buwo sa ilalim ng dagat ay hindi sa iba kundi sa kanya mismo. Hindi rin nagkamali ang mga bituin sa kanamitan. Talagang manatili siya rito ng 7,000 taon. Kailangan ng enerhiya para mapagana ang makina. Nagpa siya ang doktor na sundugin ang sarili. At sa pamamagitan ng muling pagbubuo ng materya ibabalik ang orihinal na katawan.
At gamit ang muling lakas si Siladay ito sa kastilyo. Pumagsak ang buo at naging bahagi ng dagat ng mga bungo. Pagkatapos ay pumasok sa kwarto 12. Nauunawaan ang buong katotohanan at sinimulan ng pagbabasag ng pader. Napakasakit para sa doktor, isang pader na mas matibay pa sa diamante. Gaano katagal bago na ito mabasag gamit ang kamay lamang? Ang sagot ay kawalang hanggan. Sa paulit-ulit na mga siklo, nasa bingit ng pagbagsak ang doktor. Pakiramdam niya hindi na niya kaya, isang tinig ang umalingaw sa kanyang isipan. Tinig iyon ng yumao si Clara, pasagin ang gapos. Doktor, oras na. Kumilos ka. Para sa tagumpay, naging matatag ang tingin ng doktor sa harap ng hadlang na 400 beses na mas matibay sa diamante. Huminga siya ng malalim. Hindi mo maiisip gaano kasakit iyon at gaano pa inaapan niyang hampas. Ngunit iyon lamang ang tanging paraan upang makatakas. At sa ganoong paraan lumipas ang 20,000 taon. Nabasag ang kristal na pader at nagkaroon ng maliit na siwang. Pagkaraan lumipas pa ang 200,000 taon, 2,000,000 taon, at umabot sa napakahabang 20,000,000 taon. Nagkaroon na ng malaking butas ang matigas na kristal na pader. Araw matapos araw, taon matapos taon, taon matapos taon, hanggang sa umabot ng 1,000,000,000 taon. Patuloy pa rin inuulit ng doktor ang paglampas na kanyang kamao. Ilang taon ba ang kawalang hanggan? Hindi ko alam, ngunit para sa doktor, nang lumipas ang unang segundo ng kawalang hanggan, ay 45,000,000 taon na. Ang kristal na pader sa kanyang likuran ay naging isang bagay at bumagsak sa lupa. Pinulot ito ng doktor, ito ay ang compass ng pangungumpisal, at agad niyang naunawaan kung sino ang nagkulong sa kanya, at ang bumungad sa kanya, ay ang sariling planeta ng doktor, Gallifrey. Ginawa ng doktor ang muling pangungumpisal sa harap ng compass, na ang alamat tungkol sa halo ay walang dugong dolep. Ang halo ang Urux sa Gallifrey, at ang halo ay ako. Ito ay isang mundong maaari ka lamang umiti. Kapag hindi ka umiti, mamamatay ka. At ginigiling hanggang maging pulbos. Ginagawang masustansyang organikong pataba. Pakinggan ang walang pusong sinasabi ng babaeng ito. Patay na si Mama. Ngiti-ngiti-ngiti, sinabi ng kapatid na patay na rin si Papa at ang nakababatang kapatid. At patay na lahat ng kapitbahay. Pinilit niyang magpakita ng malaking ngiti. At paulit-ulit na hiniling sa iba na manatiling nakangiti. Akala ng ating asyay na babaliw. At galit na tumalikod, ngunit ang ekspresyon sa kanyang likuran ay naging malungkot. Agad na natapot ang kapatid. Natukoy ng inosenteng robot ang pagbabago ng ekspresyon ng ate. At dali-daling niyakap siya. Ang mga maliliit na robot sa bubong ay tila nakatanggap ng utos. At naging isang ulap ng itim na usok na pumulupot sa kanilang ulo. At ngayon napakalaking panganib na. Hindi nakangiti ako. Winakasan ng dalawa. At muling bumalik sa kaibig-ibig na anyo ang robot. Hindi ito ang daigdig. Isa ito sa mga unang kolona ng tao sa hinaharap. Ayon sa alamat na tuklasan ng mga tao rito ang sikreto ng kaligayahan. Naglakbay dito ang doktor at si Bill. At nagtataka sila kung saan napunta ang lahat ng tao. Isang robot na may emoji na mukha ang lumitaw sa kanilang harapan. Inabot nito ang 2 dilaw na badge. Ganda pansin ng dalawa, na kaya nitong ipakita ang damdamin ng tao. Ngunit para lamang makita ang sa iba. Kung gusto mong makita ang sarili mo, tatago ng badge ang ekspresyon sa likod. At biglang gumapang ang badge sa likod ng dalawa. Kasabay nito ipinakita ng robot ang panimang emoji sa iyong cellphone. Nagpatuloy sila sa paglalakad, tumating sila sa greenhouse ng mga gulay. Abala ang mga robot sa artificial na polinasyon. At nag-i-spray ng pataba ang sistema ayon sa schedule. Lahat ay maayos at sistematiko. Ngunit nalito ang doktor. Matagal na silang nag-iikot, ngunit wala silang nakita kahit bahid ng tao. Nasaan kaya ang mga pinunong tao dito? Kumuha si Bill ng isang dapot ng pataba, at na-furious siya sa laman nito. Binuksan ng doktor gamit ang sonic screwdriver ang isang makinang gumagawa ng pataba. Ang mga nawawalang pinunong tao ay naging mga pinunong buto na lamang. Ginawang pataba, kinuha ng doktor ang isang bungo at sinuri ito. Sa wakas ay nadiskubre ang nakakatakot na katotohanan. Naramdaman nilang dalawa ang kaba, at tahimik na nagbago ang ekspresyon sa kanilang badge. Nais nilang tumakas, ngunit hinaram din sila ng robot na may malungkot na mukha. Kapag hindi sila nakatakas, baka maging pataba rin sila.
Akala ng doktor ay maikli ang mga binti ng robot at hindi sila agad mahahabon. Ngunit napakarami pala ng mga ito at mabilis silang napaligiran. Biglang naintindihan ng doktor. Sinabihan niya si Bill na ngumiti agad. Ginawa ng mga developer ang mga robot na ito upang gawing laging masaya ang tao. Ngunit nagkaroon ng error ang programa na nagbaluktot sa kahulugan ng kaligayahan. Kapag may isang taong hindi masaya, agad itong pinapatay. Kaya't agad silang nagpanggap na nakangiting bata at nalaga. At naloko nila ang mga robot. Mabilis silang tumakbo pabalik sa bukirin ng trigo. Inutusan ng Dr. si Bill na manatili sa Pardes. At siya mismo ay babalik upang pasabugin ang mapanganib na lungsod na ito. Alam ng lahat, wala ni isa sa mga kasamang tao ng doktor ang madaling pasukuin. Napatingin si Bill sa paalala sa pintuan ng Pardes. At walang alinlangan siyang sumunod. Medyo nawala ng magawa ang doktor. Pagkatapos sinuri nilang dalawa ang pader at nadiskubre. Aba, ang lungsod pala ay binubuo ng napakaraming maliliit na robot. Sa madaling salita, nasa loob sila ng tiyan ng demonyo. Nagpatuloy silang mag-explore at nakatagpo ng isang kakaibang pintuan. Ito pala ang spaceship na sinakyan ng unang pangkat ng mga kolonisador. Pagkapasok nila sa barko, na-activate ang lahat ng robot ng buong lungsod. Ayon sa mapa, nagtungo ang doktor sa sentro ng makina ng barko. Binago niya ang polaridad ng makina at nagbalak tunawin ang core upang lumikha ng malaking pagsabog. Sabay nito, natagpuan ni Bill sa kabina ang isang matandang patay na mukhang namatay sa natural na paraan. Binuklat niya ang kasaysayan ng tao na nasa paanan ng patay. At unti-unting nagulat ang kanyang mukha. Lumabas ang katotohanan na ang wakas ng sibilisasyon ng tao ay pagkawasak. Ang daigdig ay hindi natirahan dahil sa malaking digmaan. At hindi na angkop para sa tao. Napilitan ng mga tao na iwan ang aso na planeta. At nagplano na muling bumuo ng tahanan dito. Kung masisira rin ang lugar na ito, saan pa tatamgo ang tao? Habang hinahanap ang doktor, nakakita si Bill ng isang batang lalaki. May mga tao pa pala sa loob ng barkong ito. Mga residente mangyaring maghanda para sa paglapag. Naway maging masaya ang inyong bagong mundo. Lubhang nagulat ang doktor at mabilis na bumalik sa silid ng makina. At pinigilan ng pagsabog. Aba, muntik na niyang patayin ang muling apoy ng sangkatauhan. Habang muling ginigising ang mga tao, sinilit ng doktor ang lad ng barko. Noong una normal ang lahat dito. Hanggang sa isang araw mamatay ang isang matanda. At unti-unting mas lumami ang sabay-sabay na namamatay. Na para bang isang virus ay kumakalat. Biglang natauhan ng doktor na iyon ay kalungkutan. Ang tungkulin ng mga robot na emoji, itiyak ng kaligayahan at kasiyahan ng tao. Diwisenyo ng kanilang mga lumikha ang mga badge ng ekspresyon upang i-record ang magagandang buhay ng tao. Matalino ang mga robot at kusang nag-upgrade. Patuloy na pinalalawak ang pangulugan ng kaligayahan. Hanggang sa mamatay ang isang tao. At nakita ng mga robot na lahat ay nalungkot. Maling inakala nilang ito ay hindi malusog. Tinuring nilang kaaway ng kaligayahan na palungkutan. Kaya pinapatay nila ang lahat ng ayaw ngumiti. Ibinunyag ng doktor ang malupit na katotohanan sa mga bagong gising na tao. Dumampot ng armas ang galit ng mga tao at naghanda upang makipaglaban sa mga robot. Ngunit ang buong lungsod ay binubuo ng mga robot. Paano sila mananalo? Agad silang naging tumpok ng mga buto. Upang mabawasan ang casualty, inalis ng doktor ang core ng robot at pagkatapos ay itinaas ang sonic screwdriver.